sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Meron pong grupong kinundinan na rin ang bansang China sa usapin sa Scarborough Shoal. Hulaan nyo kung anong grupo yan, mga kapuso. Ay, matutuwa na ngayon yung mga nagtetext ito at nagtatanong, nasaan ang mga militante? Bakit puro dun sa Embahada ng Amerika sila nagwawala? Ito na po ang sagot sa tanong ninyo. Nadagdagan na naman ang grupo na kumukundina sa China dahil sa pinaggagawa nilang panggigipit, pangiipit, pambubuli sa Pilipinas dyan sa Scarborough Shoal, alias Panatag Shoal, alias Baho de Masinloc. Alam niyo ba kung anong grupo yan, mga kapuso? Alas 6:42, KMU, Kilusang Mayo 1! Oh, ha? Kahapon, bayan! Yung isang araw naman, anak bayan o akbayan. Ba? Tinalaban! Alang natos, pasok! Kinundinahan ng Kilusang Mayo 1, Mike. Yan. KMU, ha? Ayan, KMU. Kinundinahang China. Ayun, sa pangimasok sa teritoryo ng Pilipinas, partikular na sa pinagtatalunang Scarborough Shoal. Ayon kay KMU Chairperson Emer Labog, kailangan ng manindigan ng mga Pilipino para sa soberenya ng Pilipinas at panatilihin ang kabuwang kontrol sa teritoryo ng bansa. Sa halip niya na magkaroon ng mapayapat diplomatikong solusyon sa pagitan ng pinagtatalunang isla, patuloy na nagiging arugante ang China at tinatakot ang Pilipinas. Hindi naman pinalampas ng grupo ang panghimasok ng Estados Unidos. Siyempre, Mike, merong kabig. May kabig yan sa Amerika. Nang weteng, oh. Sangkot pa rin pala, mga kano. Dahil daw ito sa patuloy ng presensya ng mga sundalo sa bansa. Alam mo, Alan, siguro naman nakikita ito ng mga militante, no? Yung mga kano, matagal na yan nakikialam sa atin, di ba? Pinapakialaman tayo ng mga yan, eh. Simulat sa pool. Bawat singa, pasintabi lang po sa mga nagagan, bawat utot ng mga Pilipino, pinakikialaman ng mga Amerikano, eh. Hindi lang sa Pilipinas, lahat yata ng bansa, pinakikialaman ng mga yan, eh. Itong kaibahan ng mga Amerikano at mga Chino. Yung mga Amerikano nakikialam. Yung mga Chino, nananakop. Ay, naku, naloko na tayo. Yan. Meron na ang barko, Mike. May paparating na pa rin bagong barko. Nagpadala na ng barko na pandigma, eh. Ano gagawin natin, Tol? Ano gagawin natin? Panonoorin? Dadali natin sila sa hukuman. Walang ganyan-ganyan sa usapan sa mundo. Ay, dako. Hindi ba alam yan ng Department of Foreign Affairs? Ang usapan sa mundo, barko de guerra, fighter jet, submarino, aircraft carrier, long-range ballistic missile. Anong korte-korte? Ang Pilipinas, anong gagawin natin, Mike? Ang Pilipinas? Ay, usapan tayo. Bakahin yan sa mapayapang paraan. Pag-usapan natin yan. Ang sabi ng China, walang dapat pag-usapan. Amin yan. Ito mga barko namin. Ayun, nangingista doon yung mga Chino ngayon. Pagtapos, pinapanood lang natin. Pinapanood natin. Sige, ang KMU, tinuliksan China, pero tinuliksan yung mga kano. Ano kinalaman mga kano doon sa Scarborough Shoal? Ang layo naman. Yung mga kano, nasa ibang lugar dito sa Pilipinas, nagtitraining eh. Kanya-kanyang teritoryo na mangyayari sa Pilipinas. Doon sa ibang mga, nasaan sila? Sa Bataan nga ba o kung saan? Nandun ang mga kano. Doon naman sa Scarborough Shoal, yung mga Chino. Yung mga Koreano, nandun naman sa loob ng subig, sa may Hanjin. Sa Baguio, napakarami. Yan. Kanya-kanyang teritoryo ng mga Pilipinas. Posible raw kasi, ayon pa dito sa grupong KMU, na gamitin ng China ang pamamalagi ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas upang bigyang katwiran ang kanilang panggigipit. Dismayado rin ang grupo sa tila panggagatong ng Pangulong Ninoy Aquino sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagkonsinte sa pangimasok ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang yung pusuhan ng gatos na GMA Superradio. Nakakalito yung balita mo. Ha? Nagumpisa ka sa pagtuliksa sa mga Chino. Nauli ka sa mga Amerikano. Ano ka ba? Ano ba yan? Sino ba talaga? Ay, kinundin naman daw nila yung China. Kinundin na din naman ba? Yung nga lang pagkapit bandang huli, sabi ka pa rin. Ay, yung
kapuso, alagats na Jerry Super Radio, Oh DCWB. my God, it's more fun in these Philippines, I tell you.